Kahit na mahigit 2 dekada ng sarado ang Mark Copper Mine sa Marinduque, idinadaing pa rin ng ilang residente ang masamang epektong iniwan umano ng operasyon ng minahan. May unang balita si Steve Dailisan. Mula sa Impapawid, makikita ang tailings pond na ito ng isang dating minahan ng tumbaga o copper sa Barangay Kapayang, Mugpog, Marinduque. Ang dating bakawan, maliit na bundok na ngayon dahil tinambakan ng waste materials ng isang mina na nagsara 3 dekada na matapos bumagsak ang presyo ng copper noon sa world market. Sumbong ng mga residente kay Environment Secretary Gina Lopez, hindi lang daw perwisyo sa kalusugan kundi pagkasira ng kabuhayan ang inabot nila. Kung nakita man po ninyo na ito ay verde, ang naging sakripisyo po namin dito, ma'am, ay malaki kasi yung lupa po dito kinukuha pa namin dito sa loob ng ino para lamang po kami makapagpatanim. At ito po ay nasa 10 years po bago namin napamulad. Kaya noon po ay nakapagsalita po talaga ako ng ayaw ko na po ng mina. Pangako ni Lopez, gagawing ecotourism site ang lugar, patataniman ng mga kawayan at bibigyan ng kabuhayan ng mga residente. Inikutan din ni Secretary Lopez ang Buwak River na dinaluyan ng kemikal mula sa Mark Copper Mines. Nagtipon-tipon naman sa Capitol Gymnasium ang mga biktima ng nasabing chemical leak. 1996 pa nagsara ang kumpanya pero marami sa mga residente idinadaing ang sakit sa balat. Ang 29 anyos na anak ni Mang Nicanor na si Melody, isa lang daw sa tinamaan ng aplastic anemia. Wala raw silang natanggap na tulong mula noon hanggang ngayon, lalo't di na raw nila alam kung sino ang hahabulin. Batid ni Lopez na nasa Canada na ang may-ari ng Mark Copper pero hindi raw nito mapipigil ang paghabol niya sa mga ito. They have to dredge the Buwak River, for heaven's sake. It's very difficult for anyone in government to step on business toes. Business controls politics. That's why we don't know if I'm gonna last. No? Kung mainit ang pagtanggap kay Lopez sa Marinduque, malamig naman ang mga taga-Boracay sa Kalihim matapos niyang sabihin na hindi raw model tourist destination ang isla nung matanong siya sa social media pero di natinag si Lopez. Yung Boracay kasi medyo develop na siya, no? Yung ecotourism para medyo nasa secondary purpose na lang. For the amount of money that's going around in Boracay, there should be zero poverty. There should be no poor people there at all. Isang linggo na lang bago muling sumalang sa confirmation hearing si Secretary Gina Lopez, kaya gugugulin daw niya ang natitirang panahon para siguruing maiaayos niya mga problema ng maliliit na mamamayan na naapektuhan ng sektor ng pagmimina. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting.